Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Hanggang ngayon po ay hindi malaman ng kinaukulan kung ito nga ba ay buhay o wala ng buhay at wala po silang konkretong sagot kung ito ay nasa na. But kung matatandaan po natin mga kaibigan, ng unang lumabas sa DNA test ay positive na yung nililipat na katawan sa ibang sasakyan ng mga suspect ay lumabas sa DNA result ay si Catherine Camilon yun. But dito sa rolling ng video na ito na ipapakita ko sa inyo at ipapanood ay iba ho ang lumabas kabaliktaran sapagkat hindi po nagtugma ang DNA test na ito. But bino mga kaibigan, sa puntong ito ay kailangan po nating alamin bakit hindi tugma ang ibang DNA test. Diyan po sa rolling ng video ang ating masasaksihan. Yan po ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Panoorin po natin mga kaibigan. Sa hibla ng buhok ay hindi pag-aari ng beauty queen na si Catherine Camilon matapos na hindi ito mag-match sa DNA sample ng magulang ng beauty queen. Ilan lang doon sa hair strands ang nag-match po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nag-match at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB na red po. May ibang tao na nagmamay-ari ng ilang buhok na nakuha sa loob ng inabandonang SUV sa Batangas. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ilan sa hibla ng buhok ay hindi pag-aari ng beauty queen na si Catherine Camilon matapos na hindi ito mag-match sa DNA sample ng magulang ng beauty queen. Doon po sa ibang hair strands po ay yun po, babae po yun po yung nag-match po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine. At doon naman po sa ibang hair strands ma'am ay antayin po natin ma'am yung ilalabas po na result po ng crime lab ay ng forensic group ay rather I should say forensic group dahil we don't want to preempt ma'am itong ilalabas po ng mga iba pa pong additional object evidence po at makikita po natin yan ma'am sa official result po kung ito po ba ay nagpifit po sa DNA po ng babae o lalaki po. Kaugnay nito, inaalampaaniya ng forensic group kung pag-aari ito ng mga suspect. Hindi pa kasi aniya nakukunan ng DNA sample sa mga ito para ikumpara sa ilang hibla ng buhok na hindi nag-match sa magulang ni Catherine. Hintayin po natin ma'am yung development po regarding that kung during the preliminary investigation ay po pwede na po tayong mag-request po ng DNA specimen po doon sa mga posibleng tao na may kinalaman po dito sa kaso po na ito o kailangan po nating dumating dun sa estado na maisampa na po natin yung information para makapag-file po tayo ng corresponding petition allowing the PNP po to get the possible DNA sample from the suspects po. Samantala, nakatakda naman ang preliminary investigation sa kaso ng pagkawala ni Catherine sa December 19 at January 9, 2024.
Ito'y matapos na tanggapin ng Batangas Prosecutor's Office ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa 4 na suspect kasama na si Police Major Alan De Castro. Tapos na po yung case build-up at evaluation na kinonduct po ng Batangas Provincial Police Office at subject na po ito ng preliminary investigation. Inaasahan po natin na yung mga suspects po ay magsasubmit po ng kanilang counter affidavit o at iba pa pong ebidensya to answer po yung mga complaint na ifinailaban po sa kanila. Si De Castro ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine na umano'y kakatagpuin ng dalaga noong October 12 bago ito mawala. Kahapon, nag-umpisa na ring dinggin ang kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban kay Police Major De Castro sa Internal Affairs Service 4A. Nagkaharap po yung magkabilang partido diyan po sa opisina po ng Regional Internal Affairs Police Region 4A at nagsumiti po sila ng iba pa pong mga statements at inaffirm din po ng ating mga complainant including po yung magulang po ni Catherine pati na rin po yung isang kaibigan po niya na inaffirm din po niya yung kanyang statements na nagkaroon nga po ng exchange of messages between her and Catherine prior to her disappearance pati na rin po yung sinasabing allegedly na pananakit daw po nitong si Major De Castro kay Catherine. Dagdag ni Colonel Fajardo, 2 sibilyan din na may kinalaman sa Nissan Juke ang kinasuhan ng carnapping ng PNP. Ito'y matapos na hindi maipaliwanag kung paano napunta kay Catherine ang naturang sasakyan. Okay, alright. Shout out at maraming salamat UNTV. Suportahan din po natin yan na kung po pwede ang UNTV at ipaintulot ang paggamit ng inyong counting video clip. Okay, ito. Counting paglilinaw lang po. Kung matatandaan po natin ang nilabas ng salaysay ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Fajardo na nagmatch ang DNA test result nitong nanay ni Catherine Camilon at between dito po sa nakuhang buhok diyan ho sa ika nga po sasakyan. Yan ho yung unang pahayag ng ika nga po result. But dito po sa puntong ito na pangalawang pahayag ho ay hindi po nagmatch mga kaibigan. Lilinawin po natin ay hindi po nagmatch dahil may iba pang buhok na sample na nakuha. So makatuwid ay abangan po natin ito dito po sa ibang buhok na nakuha dahil kukuha pa po ng ibang sample sa pwedeng kunan itong si Police Major ng sample para i-match doon po sa buhok na nakuha doon sa ika nga po'y sasakyan. Yung ibang buhok po ay kumpirmado na hindi kay Catherine Camilon. Yan po ang inuulit ko. So maliwanag po dito na mayroon pang ibang binibuild up na matibay na ebidensya tungkol dito sa pangalawang ilalabas na ika nga po yung result na imamatch kung sino man ang kukunan ng sample dito. But ang nakuha po nating impormasyon ay itong si Police Major ay kukunan ng sample ho na sa ganun po ay ma-match. At siyempre, itong nagtatago na ika nga po ay sangkot di umano sa paglipat pag nagkataon po na nahuli siya ay kukunan din po ng sample para ma-match. So mga tuwid ay malinaw ho dito na kapag nagkaroon po ng pagmamatch at lumabas po sa result na itong sample
ay ang tinuturo po or positive ay itong si Major. Ay nako po, ito po ay wala ng lusot. Dahil doon po ay matibay na ebidensya na kahit hindi pa nakikita, ito si Catherine Camilon ang kinaroroonan, ay magkakaroon po dito ng panibagong kaso na matibay na isasampa, mga kaibigan. Bagamat hindi po natin pinapangunahan ang ating kinaukulan na nag-iimbestiga dito, ay maliwanag ho dito na kapag nag-match o positive itong buhok na nakuha diyan sa sasakyan dito kay Police Major, ay wala pong big question dito. Maliwanag pa sa sabaw na kailangan po ito ay talagang kasuhan na ng panibagong kaso, hindi lang po kidnapping. Dahil kung magbabatay po tayo sa matitibay na ebidensya, ay ito po ay kulungan talaga ang bagsak sa tunay na kulungan, mga kaibigan. Hindi po restricted, dahil niya restricted na yan, ay kunwari restricted lang, mga kaibigan. Pasensya na po kung tayo ay medyo nabubulon ng kaunti at tayo ay namamalata at gamit na gamit ang ating boses. But anyway, diretso tayo, walang cut. Sana ho ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Abangan po natin ito, mga kaibigan, dahil ito po ay kabang-abang, dahil sa punto pong yan na mga buhok na malaking katanungan na nakuha pa na hindi po nagmatch sa buhok ni Catherine Camilon at dito sa ika nga po'y sample na kinuha sa kanyang nanay. Ito po ay malaking kabang-abang dahil ito magbibigay daan din po para sa malakas na kaso, para magtuturo dito kay Police Major kung nandoon ba siya talaga sa lugar na yon nung nangyari po ang paglilipat diyan sa katawan ni Catherine Camilon. Okay, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ang maliwanag lang po dito sa ating tinatalakay, mga kaibigan, yung unang DNA test po na result ay positive. Malinaw po na positive yon. Wala pong big question doon. But dito ho, sa ika nga po pangalawa na nilabas na salaysay ng tagapagsalita ng PNP ay hindi po nagtugma. Yan po ay ibang buhok naman. Nililinaw po natin, mga kaibigan, at nasa ganun po lubos nyo pong maunawaan at hindi po tayo magkaroon nagkakahaka na ito ay isang fake news, mga kaibigan. Data po at sa puntong iyan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Tayo po ay hindi anchorman, tayo po ay hindi ikangay broadcaster. Tayo po ay isang maliit na vlogger ng ating pagtatalakay ho ay may public opinion. Na ang public opinion po natin ay pawang nababase diyan related sa video ng ating pinapakita at pinapanood po sa inyo. That's why, kung ano man ang mga public opinion po yan, iyan po 100% ay nababatay sa ating pinapakita na video, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Abangan po natin ito at kabang-abang sa iba pang latest update dito kapag sa pagkawala ni Catherine Camilon. Tayo po ay mayroon pang ibibigay na kahindig-hindig dito sa susunod natin vlog. Naku po, magugulat kayo sa pagkatao ni Police Major. Yan po ang abangan police story sa susunod natin vlog, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. At siyempre, sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Sa lahat po na nagbibigay ng like dito po sa aking maliit na YouTube channel, bawat upload ko po, iyan po ay napaka-importanting mahalaga dahil marami po tayong tinutulungan sa ating maliit na YouTube channel na nanggagaling po dito sa revenue. Kayo po ay kasama ko na sa pagtulong, mga kaibigan, sa pamamagitan ng inyong panonood, pag hindi pag-skip ng ads at pag-like ng video na ito. Kahit wag po kayo magsawa na magbigay ng public opinion, karapatan nyo po yan at siyempre pagbigay ng like sa bawat upload ko. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.